Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito na ang katapusan ng pagliwaliw ni Harry Roque at ang kanyang pag-aala artista diyan sa dahig. Ang kanyang mga pasayaw-sayaw at pagsisigaw ng bangag-bangag, putot-putot at ngiwi-ngiwi. Kasi si Remulla ay nagpalabas na ng request sa Interpol para sa pag-aresto kay Harimau dahil meron nang warrant of arrest mismo sa Pampanga si Harimau, at hindi lang yan, kansilado na ang kanyang passport para magiging documented alien sa dahig si Harimau, at merong grounds na pauwiin at babalikin dito si Harry Roque. Kaya wala nang lusot, kawawang butanting dahil sa kanyang mga ginagawa na pag-alipusta kay PBBM sa kanilang mga ginagawang video na pulburon, ay ito na yung kabayaran. Instant karma kagad. Narito ang video courtesy sa atin ng UNTV. Kinumpirma kahapon ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na formal na nilang hinilin sa korte sa Pampanga na kansilahin ang passport ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Paliwanag ni Remulla, kapag nakansila ang pasaporte ng dating palace official ay magiging undocumented alien na ito at inaasahang maipadideport siya pabalik ng bansa. Mapipilitan na rin anya si Roque na harapin ang kanyang kasong qualified human trafficking kaugnay ng operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Will limit his options. I think he holds 2 or 3 passports pa nga. May nagsabi sa akin ng ganon. Ang mahalaga, talagang mapilitan siya mag-account sa kanyang ginawa dito at depensahan niya sarili niya. Sagot naman ni Roque, maaga pa para ipakansila ng DOJ ang kanyang passport sapagkat naghain siya ng apela o motion for reconsideration noong nakaraang linggo na humihiling na ipawalang bisa ang kanyang kaso. Sa kanyang apela ay binanggit-an niya nito na walang kahit isang ebidensyang naipresenta na magpapatunay na sangkot siya sa pag-organisa, pagbibigay ng suportang pinansyal at inutusan ng ibang tao para gumawa ng human trafficking. Ito ano lang tong si Roque, wala daw na kahit isang ebidensya. Ang dami-daming ebidensyang dawit siya. Klarong-klaro yung kanyang mga pirma. Kahit nga si Panilo na kanyang kakampi, si Attorney Panilo ay nagsasabi na uwi ka na Roque, harapin mo ang kaso mo. Dahil nga sa involved siya, nandyan pa yung si Cassandra Ong na tinuturo siya at napakaraming papeles na mayroong pirma niya. Kaya nalaman na siya pala yung legal attorney ng Pogo, itong si Harry Roque. Kaya ito na, sabi niya, ang bilis-bilis naman. Sabi niya, wala sa oras, ang bilis-bilis daw ng aksyon ng DOJ, ng pag-aresto sa kanya at pagkansila ng passport, ang bilis daw. Sabi ni Harry Roque, mabilis nga yan dahil karma yan Matagal na nag-astang komedyante itong si Harry Roque na ginawa niyang content ang pagsisigaw ng bangag-bangag, ngiwi-ngiwi kay PBBM. Yung pulburon video ay kumikita sila doon, dalawa ni Maharlika dahil sa mga vlog na yun. Kaya ito na yung kabayaran, di ba? Medyo isang taon na rin yun yung nakaraan na expose nila tungkol sa pulburon at paninira nila kay PBBM. Nakakahiya tong taong to, grabe. Presidente, ginawan mo ng peking video tapos nagsisinghot pa ng kunwari cocaine, laging nakapikit kasi kung idilat yung mata ng modelo, yung nagsisinghot, ay makikitang hindi talaga kamukha ni PBBM. Kamukha lang yun kapag nakapikit. Kaya yun lang yung 1 second video lang ang kanilang ginawa, kasi kung tatagalan ay merong anggulo na hindi na si PBBM tingnan. Kaya kahit sinong eksperto ang titingin sa video, piki ang pagkagawa nito at manipulado. Kaya doon pa lamang may kaso na si Harry Roque plus itong sa Pogo. Kaya walang asylum, sabi nga ni Crispin Remulla. Hindi pwedeng hihingi siya ng political asylum kasi hindi siya politically persecuted sa Pilipinas. Ang kanyang kaso ay criminal case yung kanyang kaso, at yun ay human trafficking at napakalaking kaso yun. Grabe. Kaya ito, instant karma. Binaliwala ni Roque ang mga sinasabi ni Remulla na mayroon ng warrant of arrest sa kanya dito sa Pilipinas.
Ang sabi ni Harry Roque, hindi yan pwede kasi meron daw siya TRO. Walang TRO diyan. Kapag ang kikilos ang DOJ, ang gobyerno, ay lagot na si Harimau Roque. Kaya ito mukhang pangiting-iting na lang yan, pero sa puso niyan, sa diwa niya, sa kanyang utak, ay palaging nananaginip yan na nakulong siya. Diba mga kababayan? Kaya yung mga facial expression nila diyan ni Maharlika sa dahig na pasayaw-sayaw, patsant-tsant lang ng bangag-bangag, ay merong kaakibat. Kahit nga si Maharlika ay may libel case na yan dito sa Pilipinas. At hindi na yan makaapak pa dito sa Pilipinas. Alright, balik tayo sa balita, kurtisin ng UNTV. Isasama rin ito ang umano'y panibagong political persecution sa kanyang aplikasyon na makakuha ng asylum sa the Netherlands. Naniniwala naman ang DOJ na hindi pagbibigyan ng Dutch government ang inihinging asylum ni Roque dahil sa bigat ng kasong kinakaharap nito. Depende yan sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands is one of the countries that goes against human trafficking, which is the charge against Harry Roque. King ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque na nasa the Netherlands. So ito na. Meron ng mga dinig-dinig, mga chismis na meron ng red notice. Meron ng red notice para kay Harimau Roque sa the Netherlands. Kasi parang may impunity eh. Ginagaya niya si Digong na mayroong impunity na hindi tinatablan ng kaso sa Pilipinas. Harry Roque ka lang eh. Butanting ka lang eh. Huwag mong gayahin si Digong kasi mayroong impunity yung tao. Ikaw ay wala eh. Hanggang sa ano lang eh. Sa chanting-chanting nyo lang ni Maharlika ng bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Ngayon, sinong ngingiwi ngayon? Kapag nakulong ka na, ikaw yung ngingiwi ng habang buhay sa kulungan dahil ang human trafficking na kaso, yan ay punishable by itong life sentence. Habang buhay na pagkabilanggo yan ang hatol sa human trafficking na kaso. Balik tayo dito kay Cyril Cosim. Ito ay matapos isyuhan ng warrant of arrest si Roque ng Angeles City Regional Trial Court dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 kaugnay ng pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo. Una nang naaresto ang isa sa mga kasabwat umano ni Harry Roque pati ni Cassandra Ong sa Mabalacat, Pampanga. May tugon na ho ba ang Interpol dito nga po sa inyong hiling na maglabas ng red notice laban kay Attorney Harry Roque? So ito na mga kababayan, ang ating Dragon Slayer. Ilang dragon na ba ang naislay ni General Torre? Unang malaking dragon, Kibuloy, di ba? Slayed by General Torre. Pangalawa, Digong, di ba? Mas malaking dragon. Slayed pa rin by General Torre. Ngayon, isusunod nito ay wala nang iba si Harry Roque. Isang maliit lang na butanting, hindi dragon, di ba? Kaya kayang-kaya yung dalawang dragon nga, yung isa Diyos eh. Yung isa Diyos naman ng impyerno. Si Roque ano ba naman 'yan, di ba? Attorney na butanting. Kaya walang kawala. Talagang merong Interpol red notice na darating para kay Roque. So ito, pakinggan natin si General Torre III. They are still in the process of evaluating the request. Pero we are very confident naman dahil sa mga ganyan, routine naman yan at napakasimpleng case yan. Napakasimpleng process lang yan. Because there's no question naman na meron ng valid warrant from a Philippine court at ang kaso ito ay kaso rin naman sa iba-ibang mga bansa. Kailan po natin inaasahan yung kanilang approval or tagon doon po sa ating request? Well, wala tayong timeline para dyan, pero hindi naman tatagal yan. Anytime yan, lalabas yan at magkakaroon ng approval. Especially na meron na namang hub ang ating DSA na ipakansel ang passport ni Harry Roque. Oh, ayun. Speaking of the cancellation ng passport, ay kanselado na ho ba ito? Wala pa po ang latest information. Nakita ko lang sa aming mga updates at nakita ko rin sa mainstream media na nirequest na rin DFA because that's one of the things that priority ngayon para ma-expedite
ma-expedite ang pagbabalik ni Harry Roque dito sa bansa. So ito po yung kaso na nakasampa na sa kanya and eventually pag nakansela na yung passport, ito po yung gagamitin na rason para makauwi po si Attorney Harry Roque. Ito pong Interpol Red Notice, paano po ito nakakatulong sa pagsasakatuparan po ng warrant of arrest laban kay Roque? Ang Interpol kasi is a platform of cooperation ng mga bansang miyembro niyan. The member countries have come to agreement to aid one another in cases like this, such as extradition of wanted persons or fugitives that have crossed boundaries at lumipat sa ibang bansa to escape prosecution dito sa kanyang kung saan bansa siya ay naasunto. So Interpol will be the platform for cooperation para ma-expedite ang Ayan, so Roque, narinig mo ba yan? Tayo ay membro ng Interpol eh. Kaya meron tayong pag-uugnay sa Interpol at tutulong ang Interpol basta itong paghuhuli ng mga kriminal na nasa labas ng bansa kasi international police eh. Kaya itong mga patawa-tawa dito patawa-tawa ni Butanting dito ay wala na yan. Ano na lang yan, yung parang plastic na lang yan na tawa, hindi na talaga yan tawa sa kanyang kaluuban. Kasi kung marinig mo na meron ka ng notice from Interpol na red notice at narinig mo rin na kansilado na ang passport mo, so ibig sabihin ay ikaw ay TNT, tago ng tago dyan, wala ka ng passport, wala ka ng papilis eh. Invalid na yung daladala niya ng papilis. Kaya huhulihin siya dyan sa Netherlands at pabalikin sa Pilipinas at sagutin ng Butanting ang kanyang mga kasalanan dito sa ating korte. Alright, so ito lang ang ating hatid na balita galing kortesiya ng UNTV mga kababayan. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na at sa ating mga avid followers, maraming salamat at sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated. Hanggang sa muli.